Magandang araw sa atin lahat. Muli tayong nagbabalik upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa, especially sa impeachment trial. So hindi natin inaasahan na pasasaringan ni Senator Bam Aquino about nga sa mga naging pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa kanyang lolo na si Ninoy Aquino. Isa yan sa ating mga tatalakayin. Kasi alam nyo, yung logic ni Senator Robin, napaka-importanting maintindihan nyo ng taong bayan. Papaunawa natin kung ano ang nangyari. So isa sa tatalakayin rin natin, itong mga naging pahayag na naman, ang trending number 1 na Senator Judge Rapi Tulfo. So meron na naman siyang kapalpakang ginawa. Tignan natin kung ano ba ang kanyang mga pinagsasabi na naman at nagte-trending na naman siya. So umpisa na nga natin dito sa video muna ni Senator Robin Padilla. Kindly one last na lang po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. So, bago tayo magtuloy, gusto ko lang malaman nyo, yung pinag-uusapan kasi nila rito, yung mga nabanggit rin ni Senator Robin Padilla, kung bakit gumagamit ng alias ang isang tao. Ginawa nga niyang halimbawa yung mga bayani natin noon na gumagamit ng mga alias. Kasi nga, 'di ba, nung panahon ng mga Kastila, ang mga bayani natin ay talagang gusto ng palayasin ng mga Kastila dito. Ngayon, meron tayong mga high-ranking official na hindi pwedeng malaman ng mga Kastila, 'di ba? Kaya gumagamit sila ng mga alias kasi sila ay isa sa mga high value target. Kaya gumamit sila ng alias. Doon napasok yung usapan sa paggamit ng alias, 'di ba? Na napaka-importante 'yon sa parte kapag ka intel information na ang pinag-uusapan at confidential information. If I may, Na Your may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan nung mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang if po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up. Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? to be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. So, isa nga sa gumamit ng alias ay si Benigno Aquino Jr. Bakit ba gumamit ng alias yan? Di ba nga tinutuligsa niya ang pamumuno o administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya siya naipatapon sa Amerika. Para makabalik ng Pilipinas, gumamit siya ng alias. Di ba? So, si Benigno Aquino kasi maituturing na isang high value target kasi isa siya sa mga tumutulig sa administrasyong Marcos noong panahon ng pamumuno ng mga Marcos sa Pilipinas. So pagpatuloy natin kasi dito makikita natin na simpleng pinasaringan ni Bam Aquino itong si Senator Robin Padilla. Kasi para sa atin hindi ito napansin ng taong bayan Pero matindi to. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge. Mr. It was Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Maraming salamat po. Post or poised, Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who will interject. By the way, did you intentionally get rid of the platform? Yes, Your Honor, because we were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair of the panel of prosecutors, Your Honor. Understood. Senator Judge Aquino, Thank you're you. recognized for interjection. Pakinggan nyo mabuti yung sasabihin ni Senator Judge Aquino, Bam Aquino. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio. So kinonfirm ni Senator Bam Aquino na Marcial Bonifacio ang alias ni Benigno Aquino Jr. Number 1 yan Para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman po siyang confidential funds na. Yon, tinira niya doon si Senator Robin Padilla na wala daw confidential funds. Para sa atin napakasimple lang yan Kumbaga parang wala namang issue pagdating dyan sa sinabi ni Senator Bam. Kasi totoo naman, kung hindi nyo iintindihin ng mabuti yung sinabi ni Senator Bam Aquino, wala daw confidential funds. Pero napakagaling ng sagot ni Senator Robin Padilla. Tignan nyo.
Wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay. Tuloy ko lang po yung ating tanungan. Opo. Pagkatapos po niyong sumagot, pwede pong pati na rin sa depensa. Meron din po akong tanong. Kanina po, nahinto tayo. Naniniwala po ba kayo na ang confidential fund para yaan po ay makakuha tayo ng informasyon para makasave ng buhay, para makakaroon tayo ng law and order? If used properly, yes, Your Honor. So sumang-ayon ng prosecution na makakasave ng buhay ang confidential fund kung magagasta ng maayos. Sumang-ayon ng prosecution doon. Okay. Opo. Kayo po, sa defense, naniniwala po ba kayo? Yes, Your Honor. Gayon rin ang defense team. So tuloy tayo. Opo. Kung sa palagay niyo po, nung panahon na si Marshal Bonifacio ay may confidential fund at nalaman niya na merong magtatangka sa kanyang buhay, sa palagay niyo po ba buhay pa si Senator Benigno Aquino ngayon? Well, assuming, Your Honor, that the foreign occupants were those lone threats to his life, then probably yes, Your Honor. Sumang-ayon ulit ang prosecution. Alam mo, sampal to kay kay Bam Aquino, 'di ba? Kung meron nga naman confidential fund, itong si Benigno Aquino, hindi siya mamamatay. Kasi kaya nga gumamit ng alias si Benigno Aquino, hindi lang dahil para makauwi. Kasi high value target din siya. May threat. 'Di ba? Sinabihan na siya, huwag siyang uwi ng Pilipinas dahil papatayin siya. 'Di ba? Pero dahil nga wala siyang intel, wala siyang pondo, wala siyang confidential fund, namatay siya. So, malaki ang impact nito kung bakit kailangan merong confidential fund ang isang high value person, high ranking official ng bansa, kasi nga, lalo na yan si BP Sara, napakaraming binabangga, may direct threat sa buhay nila. Yun yung point Napakagandang explanation to yung sinabi ni Senator Robin. Maikli, pero huwa mo yung pinupunto At kahihiyan to ni Bam Aquino. Proud pa siya na walang confidential fund. Yun yung point dito na mismong si Senator Robin pa dapat ang magpamukha sa inyo at magpatuloy ng laban ng lolo ni Bam Aquino. Salamat po. Kayo po. Actually, Your Honor, I'm not aware really of the circumstances during that time, Your Honor. So, Okay. I cannot really comment intelligently on that. Yes, opo. Yes, Your Opo. Honor. Sige. Si Marshal Bonifacio po ang may tuturing natin nagbigay ng daan para sa people power. Yung kanya pong pagkamatay. Opo. Siya po ay na-assassinate. Opo. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential fund nung panahon na yun, ay nagkaroon siya ng information na merong assassination na magagawa sa kanya? Likely, Your Honor. Salamat po. 'Di ba? Napakalalim nung sagot sa simpleng tanong, 'di ba? So kung meron nga naman confidential fund talaga tong si Ninoy Aquino, hindi to mamamatay, 'di ba? Kung meron siyang intelligence report na natatanggap, malulusutan niya yung mga tao na nagbabalak pumatay sa kanya. Ano ba ang issue kay BP Sara? 'Di ba may direct threat sa buhay ni BP Sara? Bakit? Ang dami niyang binangga para maipatupad ang batas, para matulungan ng taong bayan. So ginawa yung katatawanan ni Bam Aquino, yung sa lolo niya na wala raw confidential fund. 'Di ba? Wala raw confidential fund. Yan ang mangyayari kung walang intel gathering, walang confidential fund, walang confidential report, walang confidential person na magi-inform sa iyo. Kaya napakahalaga nung alias ng mga tao kasi informant mo yan Part yan ng confidential operation, 'di ba? Mga agent mo yan Pangalawang tanong po. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si former Senator Angara na sa ngayon ay Secretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? Oo nga I cannot speculate. Wala pong speculation. I Sa tingin lang po apologize, niyo, Your kung Honor, meron I cannot siya... speculate. Sabi niyo po kasi kanina, sumang-ayon po kayo, kung may confidential fund, maaring makapigil, makapagbigay ng kapayapaan, law and order. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential... Ano lang naman po yun? Yes or no? Kung hindi po kayo naniniwala, hindi no? No, Your Honor. Okay, salamat po. Kayo po. It can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance, Your Honor, on the threats. So, kind of. Yes. O, 'di ba? Ganun kahalaga yung confidential fund, 'di ba? Para sa atin talagang magaling ang diskarte ni BP Sara.
Kita mo ngayon, hindi na siya ang umahawak ng DepEd. Ano nangyari? Shootout dito, namamatay mga estudyante, hindi na panatag ang magulang, napapasok ang anak nila kasi nangangamba na sa school baka mamaya mabarel. Iba-ibang threat sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa bawat school. Noong nakaraan sa Tacloban, ngayon naman sa Zamboanga. Dito lang sa Quezon City, may direct threat na mananaksak yung estudyante. Doon naman, Kilibiste, sa eskwelahan doon. Meron ding nag-chat sa page ng school na magpapaulan raw ng bala, parang ganun. Kita nyo na kung bakit napakalaga niyang confidential fund na yan para sa mga ganyang pangyayari. Kita mo, ano problema natin ngayon? Yung mga shootout sa loob ng eskwelahan. 'Di ba? Kita nyo, basa nyo yung logic ni Senator Robin Padilla. Very basic logic. Very simple question. Pero malaman. 'Di ba? Malaman eh. Pero pinagtawanan ni Bam Aquino. So tuloy tayo. Tama ba yung aking diction? Kind of. Salamat po. Salamat po sa inyong dalawa. Sa isang tanong na lang po sa ating saksi. Naniniwala po ba kayo na hindi pa naman talaga natapos ang investigasyon ng COA dito patungkol sa sinasabing akusasyon sa ating Vice President? Yes, sir. Nasa stage pa po, sir, ng submission of yung decision for the motion for reconsideration. So, I would say that it's not yet final, Hindi sir. po siya final. Yun lang po. Maraming salamat po. So sa madalit salita, meron pang mga legal remedy ang kampo ni BP Sara para madepensa nila yung kanilang confidential fund sa COA. Biro mo binansagan na silang mastermind, scammer, pero hindi pa tapos ang investigation. Wala pang final decision sa COA. Kung hindi ba naman loko-loko tong mga to, diba? Basta sumikat lang ang pangalan nila, okay lang manapak sila ng tao, pero alam nyo, labag yun sa rules of court, diba? Yan nga ang sinabi ni Chis Escudero diyan sa nangyaring impeachment trial. So panoorin naman natin to naging pahayag ni Rapi Tulfo. Ayan. Senator Judge Rafi, you are recognized, sir. You may proceed. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Isa sa mga AOM ay observation ng COA, kulang sa mga dokumento. Halimbawa, itong sinabi rito, 170,000 at marami to by the millions. 170,000 for the payment of reward, open and closed medicines. Did you not ask, ano ba talaga to? Anong klaseng medisina ang binili? Kasi ang pagkakalam ko, meron kayong pera from confidential funds, binigay nyo doon sa informant para siya nang bumili ng medisina. Ito ang sagot lang dito, practical na kasi ang OBP. Para masunod ng tao kung ano yung gusto nilang bilhin, kung ano ba talaga yung pangangailangan nila. Ibigay mo na lang yung pera, tapos sasabihin sa'yo kung ano yung binili nila. 'Di ba? Kasi kung OBP pa mismo ang mamamalengke, mag-grocery, bibili ng mga gamot, kukunin pa sa kanila yung listahan, ang habang proseso nun. 'Di ba? Common sense eh. O ibigay mo pera, siya bumili, tapos sabihin niya sa'yo kung ano binili. Tapos ang trabaho. Madali sila kausap, kaya mahal sila ng mga informant nila. Kasi alam ng mga informant nila, naiingatan sila. Ganun kasimple. Yes, sir. Yun po Did you yung- ask kung anong medisina binili para sa medisina bibili nung informant, yung pera? When the time na nag-consult po ako with the security officer, sir, I did not ask anymore on the specifics, but I asked on paano po yung naging process nila in terms of noong pag-release nung funds for the informants or for the agents. Sir, you are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat, It defies logic. So, ang logic nga nun kung binigay mo sa kanila yung pera sa informant, sila bumili, tas sinabi nila sa'yo, mas madali trabaho. Practical ang OBP, kaya inabot sa kanila ang pera. 'Di ba? to protect Sarah, kasi very close ka kay Sarah, teka muna, anong klase So, yung part na yon na sinabi niyang very close siya kay Sarah is medyo offensive yon. Kasi, hindi namang closeness ang usapan rito. Ang usapan dito, yung pagpapatupad ng trabaho, kung nagagawa niya yung mandato niya. Walang closeness na usapan rito. Kung gaano siya ka-close, kung close ba pamilya niya, 'di ba? Hindi yan ang usapan dito. So, dito sa part na to, talagang pinepersonal mo yung witness na hindi dapat, 'di ba nga sabi, impartiality kailangan makikita sa mga senator judge. Dapat hindi bias. Diyan pa lang sa umpisa ng mga statement mo bias ka na. Talagang gusto mo dikdikin si BP Sara, 'di ba? Pinipersecute mo na, hinuhusgahan mo na may corruption. Pati yung witness, tinutuligsa mo, tinatakot mo, 'di ba? Pag hindi mo nakuha yung gusto mong sagot, sasabihan mo ng stupido, blind loyalty. mga medisina binili, nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin hindi binili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka may nagbulsa ng pera.
Diskarte na nila yon. Kasi ang usapan dito, bigyan mo ko ng legit information, may reward ka. Basta legit yung information, magiging safe ang Vice President. Wala nang pakialam kung ano man ang bibili nila. Kung bumili sila ng pagkain ganto karami, sabihin nila yun lang. Mag-report sila, ganto bibili namin, ganyan. Kasi hindi mo na pwedeng kontrolin yung perang binigay mo kasi binigay mo na yon. Yun yung part ng usapan eh. Babayaran mo siya, bibigyan kanyang informasyon. So, pag binayaran mo siya, may pakialam pa ba gobyerno doon? Binayad mo na yun eh. Nakuha na ng gobyerno kung ano gusto nila eh. Papakialaman mo pa ba sila? 'Di ba? Eh, alam mo naman eh kung ano ang pangangailangan ng tao eh. Dapat, yun kasi yung kailangan ng, COA, di ba? Resibo. At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir, I was not able to ask anymore on Why the not? details, sir. It's part of your job. In fact, Totoo, part ng job niya mag-ask. Pero kasi confidential nga, ayaw mong banggitin yung word na confidential eh. O sige, classified na lang. Ano ba ibig sabihin nun? May restriction sa mga information na lalabas. Hindi pwedeng lahat ng information ibibigay. E di na-blow mo yung cover ng mga tao, nalaman yung legit na pangalan nila, location nila, e di pag namatay yun, sagutin mo yun. 'Di ba? Ito hindi to about sa pera ang usapan dito. Real talk yan, hindi yan about sa pera. Ang usapan rito, kapag confidential, ang usapan dito buhay ng tao. 'Di ba? Ang pinupunto kasi nito parang pinalalabas nila kailangan may ebidensya na itong pinaggastusan ng pera. Pero wala silang pakialam sa buhay ng tao kung mamatay yan o malaman ng gobyerno kung ano pangalan yan. Wala na silang pakialam doon. Basta yung pera. Kita nyo? 'Di ba? Wala silang pakialam doon kung namatay yung mga taong yan. Malaman ng information yan kung habulin ng mga Communist Party of the Philippines yan, ubusin ng pamilya yan. Wala silang pakialam ron. Basta malaman nila pangalan. Malaman nila kung saan ginastos ang pera. 'Di ba? Ganyan sila. pumirma ka doon sa pag-reply mo sa AOM. I asked, sir, So, kung ano pumirma yung ka process. nakapikit. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM. Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic, tapos pare-pareho yung handwriting sa different names, parang isang tao lang nag-fill up, meron pa nga walang signature at nag-receive ng by the hundreds of thousands each. Sir, You didn't ask, bakit mo tinanong, hindi mo tinanong, bakit pusa, bakit ito si Pagong, pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why? Did you not ask? Sir, at the time, sir, hindi ko po nakita yung mga acknowledgement receipts. Okay, tama na. Hindi niya nakita. Paano niya itatanong? I was only made aware of the acknowledgement receipt, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearings, sir. Hindi kasi pag nagtanong ng attachment, then di ba sabi mo, you ask questions point by point, you investigate, then kinuha mo sana yung mga dokumento and then pinakita sa iyo and then nagtanong ka point by point like you said and then you are a very educated person, you should. Alam mo, sa totoo lang, edukado talaga tong witness. Bakit? Hindi na siya nagtanong. Kasi nga, confidential. Kung ipipilit mo tanungin yan, parang hindi ka marunong makaintindi, para kang illiterate. Kasi pinipilit mong malaman confidential nga. Wala ka pang security clearance. Ibalik kung part ka ng security force ng OBP. Security officer ka din. Maaari, may alam ka dyan. Pero dahil confidential nga, hindi ka pwede maglabas ng information. Parang ang illiterate mo kung kukulit-kulitin mo si Colonel Lachica na maglabas ng informasyon na hindi naman dapat ilabas. Nauunawaan itong witness natin na hindi pwedeng ilabas ang mga information kasi nga confidential. So sino ba talaga sa kanilang dalawa edukado? Ang witness o ang senator judge? 'Di ba? Have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA. Sir, I Kasi did not- tulad yan, pusa, Pagong. Imposible hindi mo nakita yan. Tapos pare-pare yung pirma sa isang same handwritings. Yang part na yan, yung mga pirma pare-pareho. Sige, sabihin na natin. O, sige, pare-pareho. Ang tamang taong makakasagot niyan, si Colonel Lachica. Pero bakit hindi iniimbitahan ng prosecution? Yun yung malaking question mark. Para sa napakaraming pangalan at saka isang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBA forensic. You didn't ask?
Sir, at the time po, sir, I did not see the acknowledgement receipts. Come po, on, sir. Like I said, napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, di ba? And then, now, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Again, is it blind loyalty? Okay, tama na. Personal attack na naman porket hindi niya nakuha yung sagot na gusto niya. Kasi kung uunawain mo yung word na confidential, kung talaga nakapag-aral ka, maunawaan mo ibig sabihin ng confidential, classified at restricted. Hindi mo pwedeng ipilit, ilabas yung information kung confidential nga. Thank you po. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, ang dami, 170. Paano siya magkakaroon ng personal knowledge? Hindi nga siya part ng security force ng OBP. Di ba? 1,000, 50,000, 200,000. Office staff itong assistant of chief of staff. Office staff siya. Hindi siya nagtatrabaho sa ground. Ang nagtatrabaho sa ground si Colonel Lachica at ang security force ng OBP. 'Di ba? Paano mo ngayon sasabihin na dapat alam niya yun? Confidential nga eh. Uusisain niya? Baka mamaya magtaka pa sa kanya bakit niya inuusisa yun. Malagay pa siya sa alanganin. Kasi nga confidential eh, bakit mo uusisain? Each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Alam mo, hindi mo na kailangan tanungin yon kasi ang usapan dyan sa ground eto real talk Real talk to, real talk. Ito ang nangyayari dyan sa ground. Kapag ka nag-purchase ka ng information, nakuha mo yung gusto mong informasyon, yung legit information na sa ground, yung bayad, wala ka nang pakialam dun kung anong gagawin niya dun. Kung ibibili niya ng gamot, kung ibibili niyang pagkain, kung magpapagawa siya ng bahay, nandoon na yun sa informant. Once na hinawakan niya ng informant, hindi na yung pera ng gobyerno. Kasi nakuha na ng gobyerno yung gusto niya eh. Nakuha na niya eh. Binayaran niya yun eh. Bakit mo papapakilaman? Bakit mo paalamin yung information niya? Magtataka yan yung informant. So dito, lumalabas, halatang hindi alam ni Senator Rapi ang kanyang sinasabi. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rayuma, arthritis, nagpapakimo. Hindi niya talaga alam kung ano yung sinasabi niya para sa akin. Hindi ito nagre-review. Hindi niya alam na kapag confidential, hindi yung sinasabi. 'Di ba? Uusisain mo? For what? Confidential nga eh. Should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo ng pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilhin mo? Totoo yan. Totoo yung sinasabi niya. Pero ang usapan ba dyan, confidential? Mabigat kasi yung yung word na confidential eh. Yung operation, yung activities, projects. Kapag nakapasok yan sa confidential, hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino. Piling tao lang ang pwedeng makaalam niyan. Di ba? Kuya, bata yun grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Lachica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw ang pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong mga medical assistance program. Yes, sir. Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expel lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Hindi nga ganun eh. Ang usapan dyan, money talk. Ang kailangan ng tao, yung informant, pera, para siya na ang magdi-decide kung anong bibili niya. Kung ibibili niya ba ng gamot, kung ibibili niya ng pagkain. Parang hinawakan mo sa leeg yung informant niyan.
Parang di ka tao kausap niyan, masyado mong kinokontrol yung informant mo. Dapat nga inaalagaan mo yan kasi legit yung information na binabato sa iyo Para makatipid, may budget nga Bakit mo titipirin yung informant mo? Pag tinipid mo yan, aalisan ka niyan. 'Di ba? Hindi yan magsasabi ng totoo sa iyo. Kung aalagaan mo yan, magsasabi ng totoo yan. 'Di ba? Kasi nagtiwala siya sa iyo. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot, libre pa. Nakalibre kayo. Di na monitor ng DOH kung kanino na punta yung mga gamot, 'di ba? Kasi tatanungin nila yan The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Ang sinasabi niya kasi rito is kung bakit hindi ka panipaniwala. Gusto niya na sagutin ng witness yung mga bagay na hindi naman alam ng witness. Ano ba nangyari sa pera? Kanino napunta yung pera? Hindi mo nga alam Anong isasagot mo? Yung logic na sinasabi niya, confidential yun. Ayan po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Dito sa part na to ay grabe. Grabe yung sinabi niya dito na dapat hindi niya sinasabi yan as senator judge. Lalong-lalo na may ruling na. May ruling na sa kanila na dapat hindi sila bias. Impartiality para sa mga senator judge. Kaso ano ginagawa niya? Kumakampi siya sa prosecution porket hindi niya nakuha yung gusto niyang sagot. Pininpoint niya pa na close daw to kay BP Sara, hindi naman yun ang usapan. Masyado niyang minamaliit yung witness. Binabansagan niya, smart guy, mataas ang pinag-aralan mo, educated person ka, na dapat hindi mo sinasabi bilang isang senator judge. Hindi mo nirespeto yung Senado sa mga ginagawa mo dyan. Para sa akin, hindi ka na dapat magtagal pa dyan Hindi ka na dapat maupo dyan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir. So you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara. Anong connect na malapit siya kay BP Sara sa trabaho nila? Pag-usapan trabaho, boss mo yan Kahit na anong sabihin niya, susundin mo. Sino ba masusunod sa inyo? Yung boss o yung empleyado? 'Di ba? Hindi usapan dito kung malapit siya kay BP Sara. Ang usapan dito kung nagagawa niya ng maayos yung trabahong ibinigay sa kanya. Yung mga trabahong hindi naman sa kanya, dapat hindi niya talaga pinakikailaman yun. Yun ang usapan rito. Trabaho niya ba na alamin yung confidentiality ng mga proyekto sa ilalim ng pamumuno ni Security Officer Colonel La Chica? Wala namang bilin sa kanya si BP Sara. Confidential nga Part ba siya ng security force? Kahit na malapit ka, kung hindi ka sinabihan na kasama ka rito, hindi ka pwede makialam. Kasi ang iniiwasan dyan, yung leak of information na hindi dapat makakalabas. Kaya hindi sila include doon sa operation sa ground. And then, pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended. Ay, hindi kami offended
Ikaw lang ang offended dito, hindi kami. Taong bayan, na-offend ba kayo? Offend kami dahil hindi nyo iniimbestigahan yung flood control. Ikinubli nyo sa taong bayan yung flood control ang gusto naming malaman dahil trilyon ang nanakaw sa taong bayan. Sa paglulustay nyo ng pera, lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. O, kita mo na. Meron na agad siyang conclusion habang nag-iimbestiga. Hindi pa tapos ang investigation, pinaratangan mo na nilulustay ang pera. Yan ang hindi dapat naririnig sa isang senator judge. Anong ebidensya mo nilustay ang pera? Paano kung napatunayang hindi? Magpa-public apology ka ba? Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Mas offended kami sa flood control dahil ayaw nyo imbestigahan. Pera rin namin yung sa flood control Anong ginawa nyo? Nagbingi-bingihan kayo, nagtanga-tangahan kayo. Yung mga senator judge dyan, tinuloy nyo ba yung investigasyon sa flood control? Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sama ng loob mo lang. Kung gusto mo malaman ng sagot, patawag mo si Kernel at Chika, 'di ba? Hindi 'yan ang dapat mong kausapin about sa confidentiality ng operation. Kasi wala namang alam niyan eh. Hindi sila included doon sa mga officer na nakakaalam ng confidentiality ng operation. At ginigisa yung sinasabihan yung tanga-tanga, tanga-tangahan, smart guy, 'di ba? Hindi dapat 'yun, inappropriate 'yun para sa ganyang proceedings. Sa impeachment trial especially. Kasi kailangan impartiality pa rin ang mauuna ang maging priority ng isang senator judge. Hindi yung sasabihin mo close sila. Hindi kasama sa trabaho ang closeness. Kapag nagkamali ka, mumurahin ka pa rin ng boss mo. Kahit close kayo, pagagalitan ka pa rin yan. Kasi trabaho usapan dito eh. So maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.